Nangyari ang kwentong ito taong 1998. Ako si Joven. Mga nasa 22 anyos pa lamang ako nito nang magbakasyon kami sa probinsya dahil pumanaw ang tatay ni Papa na itago na lamang natin sa pangalang Lolo Rudy. Unang beses ko pa lamang na makatapak roon kaya medyo nakarama ako ng kakaibang atmosfera. Hindi ko may paliwanag pero nagsipagtayuan talaga ang mga balahibo ko nito. Nang lumakas ang pagpintig ng aking puso, dito ko napagtanto na natatakot ako at kinakabahan. Natanong ko tuloy sa sarili ko kung bakit ganon. Para saan ba yung nararamdaman kong takot na yon? Samantala, noong huminto na ang tricycle dahil pupunta na kami sa baryo, biglang nagsalita ang driver at kinausap nito si tatay. Sabi nito'y pasensya na raw, hanggang dito na lamang daw siya sa entrada. Mabato kasi at maputik ang papunta sa lugar, mayroon pang bangin at baka mahulog pa raw kami kung sakaling ipagpilitan ng tricycle doon. Napangiti na lamang si tatay at nagsabing ayos lamang yon. Ganun naman daw talaga kapag bumibisita siya sa baryo. Talagang hanggang doon lang naman sa entrada. Makaraan nito ay nagbayad na si Papa hanggang sa binanggit ng tricycle driver ang presyo. Matapos nito, nagsimula na kaming pumasok sa naturang lugar. May bangin nga pero may mga ilang kubo ang makikita sa paligid. Hapon na ito pero ang pinagtataka ko, para naman yatang walang tao sa loob ng mga ito. Siya nga pala, buong miyembro ng aking pamilya ang kasakasama ko noong mga panahong yon. Siyempre, nariyan sina Mama, si Papa, pati na rin ang nakababata kong kapatid na si Dominic. Maya-maya pa'y nagtanong ako sa aking ama kung bakit walang katao-tao sa lugar, kung bakit iilang bahay lamang makikita pero walang mga taong lumalabas. Tumugon ito at ang sabi, iyon ay dahil may mga iniiwasan ng mga tao ron. Kitang-kita ko na napakunot noo si Dominic at napatanong ito sa aming ama kung ano ang iniiwasan ng mga tao. Masyado naman raw yatang weirdo ang mga residente doon, pero syempre, mahina lamang ang boses ni Dominic nang sabihin niya ang mga bagay na yon. Nagkatingin na naman sina Mama at Papa. Hindi nagtagal ay nagsalita si Mama na para bang may iniiwasang sagutin. Ang sabi niya, huwag nang masyadong maraming tanong. Magdidilim na't kailangan nang makarating agad kami sa bahay ng lolo. Napakibit balikat na lamang ako sa binanggit ng aming ina, pero nararamdaman ko may tinatago ang mga magulang namin na hindi sa amin mabanggit-banggit. Iyon nga ang nangyari. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad. Napagtanto ko na maganda rin naman pala ang lugar dahil matatanaw sa hindi kalayuan ang kagandahan ng payapang dagat. Kaya natatanaw ko dahil mataas ang lugar na kinaroroonan namin. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa Lamayan. Naroroon ang mga kamag-anak namin at ang mga kakilala o kaibigan ni Lolo. Mga nakikiburo lang mga ito o nakikilamay kung tawagin sa iba. Tipikal na buro lang matatagpuan doon. May mga naglalaro ng baraha, mga nagiinuman at mga nagchichikahan. Lumapit ako sa kabaong upang silipin si Lolo Rudy. Sa pagkakatanda ko pa, 5 beses ko pa lamang itong nakikita sapagkat minsan ay bumibisita ito sa amin sa Maynila. Nasilip ko nga na bagya itong pumayat pero kahit ganoon ay para lamang itong natutulog. Narinig ko sa mga kamag-anak na bukod sa may sakit itong pneumonia, inatake pa raw ito sa puso. Dahil roon ay sobrang nalungkot at naluha ako sa sinapit ni Lolo. Ganoon rin ang nakikita ko kay Papa. Pero wala kaming magagawa sapagkat hanggang doon na lamang ang kanyang buhay. Kinuha na siya ng Panginoon, kaya ang ginawa ko na lamang ay yayakapin ang ataol. Pinaparamdam ko kay Lolo na kahit nasa kabilang buhay na siya, ay napakahalaga niya sa akin. Samantala, noong sumapit na ang gabi ay nagsiuwian na ang mga kamag-anak. Kaming 5 na lamang ang natitira roon kasama ang tiyuhin ko na kapatid ni Papa. Tito Robin, bakit po nagsiuwian ng mga yon? Wala po bang matutulog rito kahit isa lang sa mga kamag-anak natin? Malaki naman ang bahay ni Lolo ah. Tanong ko sa akin tiyuhin. Biglang nagsalita si Tito Robin. Kung hindi pa rin ba nababanggit sa akin ng mga magulang ko
ang tungkol roon at kung wala pa rin ba akong nalalaman sa lugar na ito. Ang payag ko sa kanila ay wala naman nababanggit at wala naman kami napapansin na parang may ibig silang ipaihuwatig. Nagtanong muli ako kung ano bang mayroon sa lugar na yon. Pinilit kong paaminin si Tito Robin. Maniwala ka man o sa hindi, iyon ay dahil mayroong mga aswang rito. Nagsisimula ang mga itong lumabas sa pagkagat ng alas 7 ng gabi, kaya hanggat hindi pa tumutungtong ang oras na yon, ay nagsisiuwian ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay para maging ligtas sila. Naniniwala kasi ang mga kamag-anak natin o kahit yung ibang mga tao na mas ligtas sila sa kanilang mga bahay kaysa sa tahanan ng iba. Sa mga panahong yun ay hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala sa mga sinasabi ni Tio Robin, pero base sa seryoso nitong mukha, hindi ito nagbibiro. Pasadong alas 9 na ng gabi ay natulog na si Tito Robin sa kabilang kwarto. Ganon rin ang mga magulang ko na nasa kabilang kwarto naman. Samantalang kami ni Dominic ay magkasama sa iisang silid. Kampante naman kami na iwanan ng bangkay dahil nakasarado na ang mga bintana. Samantalang yung pintuan ay nakasarado rin at nakadouble lock pa yon. Maya-maya pa ay nagtanong ako kay Dominic kung totoo kaya ang sinasabi nito. Nagkakape ako sa tapat ng bintana habang nagpapahangin. Ganoon kasi ang paraan ko kapag gusto kong mag-relax o magpantok. Ang tugon naman ni Dominic ay hindi niya alam. Nananakot lamang siguro si Tio. Kaya naman nagsalita ako kung hindi pa niya nararamdaman yon. Nagtanong siya kung alin ang tinutukoy ko. Sumagot naman ako na noong unang apak namin dito sa lugar, kung hindi ba siya nakaramdam ng kaba at pagtayo ng mga balahibo. Natawa si Dominic habang nagsasabing normal lamang daw yon dahil unang tapak pa lamang sa probinsya. Kumbaga'y naninibago lamang daw ako. Binanggit niya pa sa akin na sa isang bahay na nadaanan namin kanina, may nakita siyang isang magandang babae. Type niya raw yon. Agad naman ako natawa sa kanyang sinabi. Ikaw talaga pagdating sa magaganda, ang linaw ng mata mo. Hindi ko nakita yun ah. Basta sa akin lang siya kuya. Oo, sa'yo lang yun. Agad ko namang tugon sa kanya. Siya nga pala, si Dominic noong mga panahong ito ay nasa 19 anyos na, kaya hindi nakapagtatakang puro magandang babae ang bukang bibig nito. Samantala, sa pagpatak ng alas 10:30, nakatulog na ang kapatid ko. Maski ako'y inaantok na rin, pero noong aktong isasara ko na ang bintana, mayroon ako nakitang isang itim na pusa sa hindi kalayuan. Kung pagmamasdan ito'y titig na titig ito sa akin, kaya medyo kinilabutan ako rito. Napabulong tuloy ako sa aking sarili na parang ang weirdo naman ng mga pusang yon. Isinara ko na lamang ng tuluyan ang bintana. Noong nakahiga na ako, parang may nag-uudyok sa akin na bumangon, kaya iyon naman ang aking ginawa. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko dahil yung kaninang pusang itibay naging isang tao. Isa itong babae na walang saplot at buwag hanggang napakahaba nitong buhok. Nakadaba ito kaya sumasayad ang buhok sa lupa. Noong makita marahil ako nito'y agad na itong lumusot sa talahiban. Agad na rin itong naglaho doon. Napa-sign of the cross pa ako at tiniyak kong saradong-sarado na ang mga bintana. Nagtungo na ako sa kama at nagtalokbong ng kumot. Kahit hindi ko nakita ang mukha ng babae, ramdam ko ang kakaibang takot na namumutawi sa aking katawan. Alam kong hindi ordinaryo ang babaeng yon. Noong nakahiga na ako, bigla ako nakarinig ng pagaspas ng pakpak mula sa labas. Sa tunog ng bagwis ng pakpak, alam kong napakalaking ibon niyon. Hindi ito naririnig ni Dominic sapagkat himbing na himbing ito sa pagkakatulog. Napatanong tuloy ako sa sarili kung aswang kaya ang babaeng iyon. Kinabukasan ay nagising na lamang ako na marami ng tao. Nagsibalikan na ang mga kamag-anak pero may napansin ako na isang pamilya na nakikiramay. Sa pagkakaalala ko wala naman ang mga ito kahapon. Unang kita ko pa lamang sa kanila, nakarama na ako ng hindi kaaya-ayang atmosfera. Paano ba naman kasi titig na titig sila sa pagkaing nakahapag? Kakaiba ang paraan ng kanilang pagtitig. Ang pamilya na ito ay may dalawang maedad na mag-asawa at ang anak nito ay isang dalaga.
Maganda yung babae kaya siya yung una kong napansin. Maya-maya pa, mayroong kumalapit sa akin. Nang tignan ko naman si Dominic pala. Ang sabi niya iyon raw ang babaeng tinutukoy niya sa akin kagabi. Pabulong niya itong sinabi sa akin. Ang tugon ko naman sa kanya mukhang ngayon lamang ito napabisita sa lamayan. Napatango naman si Dominic at nagsabing oo raw sabi ni Tito. Kaibigan daw ni Lolo ang mag-asawa. Natanong ko siya kung nasaan si Tio. Nang ituro ni Dominic ay nasa likod ito ng bahay. Magkakati raw ito ng manok doon. Pandagdag para sa pagkain ng mga bisita. Maya-maya nagpaalam na siya sa akin. Susubukan daw niyang kausapin ng babae. Didiskartehan niyang araw ito. Napailing at napangiti na lamang ako sa mga binanggit niya. Agad ko ngang pinuntahan si Tio sapagkat may importante akong itatanong sa kanya. Nang makarating ako ron, tinanong ako ni Tio Robin kung naging maayos ba ang pagtulog ko rito sa probinsya. Ang tanging tugon ko lamang ay hindi. Meron kasi ako nakita kagabi. Ayon kay Tio Robin, walang duda na aswang raw ang nakita ko. Sinabi ko naman sa kanya kung totoo ba na kaibigan ni Lolo yung mga bisita at siya na mismo ang nagpatunay na kaibigan mismo ng mga ito, ang aming Lolo. Nabanggit ko sa kanya na nag-aalala kasi ako, baka kasi yung babaeng nakita ko kagabi. Nilinaw naman sa akin ni Tio Robin na sigurado siyang hindi sila yon o hindi ganoon ang kahit yung anak nila. O at may mga ganoong uri nga raw dito sa lugar pero wag naman daw basta-bastang mamimintang. Dagdag pa niya, marunong daw siyang tumingin kung aswang ba ang tao o hindi. Nagtanong naman ako kung paano. Sinabi niya na kung gusto ko raw talagang malaman, sumama raw ako sa kanya mamayang hapon. Meron daw siyang bagay na ipapakita sa akin. Kaya naman nung pumatak ang oras na yun ay sumama na nga ako sa kanya. Pero bago yon, nagbaon kami ng itak. Medyo mahaba ang aming nilakad bago makarating sa aming destinasyon. Noong nasa burol na kami, natanong ko siya kung anong gagawin namin doon. Bigla niyang itinaas ng bahagya ang kanang kamay at may tinuturo siya sa hindi kalayuan. Nakikita mo ba yung kubo na yan? May mga iilang tao na nasa labas, hindi ba? Kung pagmamasdan, mukha silang normal na tao. Pero Joben, gawin mo ang iuutos ko sa'yo. Ano po yun, Tito? Tumalikod ka mula sa kanila. Yubuko at sumilip sa pagitan ng iyong mga binti. Seryosong utos niya pa sa akin. Kahit nagtatakay sinunod ko na lamang ang kanyang ipinag-uutos. Halos mawalan ako ng balanse sa nasaksihan ko. Yung mga tao kasi sa hindi kalayuan ay naging parang itim ang mga muka at nagliliwanag ang naglalaki ang mga mata. Nasabit ko na mga aswang sila at baka makita nila kami. Napasenyas ang Tio. Itinuro niyang hintuturo sa kanyang bibig. Habang nagsasabing kalma lamang daw ako, baka sa ingay ko ay marinig kami. Huwag raw ako mag-alala at pumili raw siya ng pwesto na hindi kami maririnig o mapapansin. Kaya huminahon lamang daw ako. Pag-uwi tiyaya niya na akong umuwi. Noong medyo nakalayo na kami sa lugar na yon, dito nilinaw ni Tio Robin na hindi aswang ang pamilyang kakadalaw pa lamang sa burol ni Lolo. Sapagkat ang mga aswang ay hindi sa loob ng baryo nakatira, kundi sa labas. Dahil dito'y napatango na lamang ako. Natanong ko si Tio kung ano ang pangalan ng mag-anak na yon. Yung kakabisita pa lamang sa lamayan. Binanggit niya naman ang mga pangalan nito na sinamang Rupo, Aling Lilia at ang anak nilang si Juby. Hindi na ako nagsalita pa. Napatitig na lamang ako kay Tio at napabulong sa sarili na para bang may tinatago siya sa akin. Tingin ko kasi marami siyang nalalaman tungkol sa aswang, kagaya na lamang ng pagpili ng spot na hindi makikita ng mga ganitong uri, gaya na lamang ng ginagawa namin kanina. Noong makauwi na ako sa bahay, doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag, sapagkat nasiguro ko kay Tito na hindi aswang ang pamilya ni Juby. Nakita ko rin nakausap ni Dominic ang dalaga, kaya hinayaan ko na lamang sila. Pagpatak ng gabi ay nagsiuwian na uli ang mga bisita. Nakatulog na agad ang kapatid ko kahit alas 7 pa lamang nito ng gabi.
Ako na ang nagbukas ng pintuan para makalabas sa mga bisita. Maya-maya bigla akong nilapitan ni Juby. Sa kanya ako kinausap. "Ikaw ang kuya ni Dominic, ano?" Tanong pa sa akin ni Juby. Napatango na lamang ako at napangiti sa kanya. Ang sabi niya ay masaya raw siyang makilala si Dominic at pati ako. Napagtanto ko na kaya niya sinabi ang mga ganoong bagay dahil tulog na ang aking kapatid. Kaya ang sinagot ko na lamang sa kanya, makakarating iyon sa aking kapatid. Dahil dito'y napangiti ng matamis ang dalaga hanggang sa nagpaalam na uuwi na sa kanila. Pagkatapos umalis ng mga bisita ay kumain na ako. Tamang-tama kasi at marami pang natitirang ulam gaya ng paborito kong dinuguan. Kaya nilantakan ko na ito. Pagkatapos nito, bago ako matulog ay naligo muna ako. Habang ako'y naliligo, naririnig ko na tila mayroong pumapasuwit sa akin. Kaya naman tumingin ako sa aking paligid. At syempre, wala akong nakita. Kaya sa loob-loob ko, baka sa kapitbahay lamang galing ang boses na yon. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang paliligo. Noong panahon kasi na yon ay long hair pa talaga ako. Mahaba ang aking buhok, umaabot hanggang sa balikat ito. Hindi nagtagal, meron akong muling narinig na mahina ngunit mahabang pagpasuwit. At sa pagkakataon na yon, alam ko na kung saang direksyon yon. Walang iba kundi sa bintana. Mataas ang bintana kaya ang nakikita ko lamang ay ang anino nito. Alam ko na hindi yun normal na tao. Imposibleng may makasilip roon sapagkat mataas na parte yon. Kaya ang ginawa ko na lamang, dumakot ako ng asin at isinabi ko sa bintana. Rinig na rinig ko pang dumaing ang parang mabangis na hayop. At makaraan nito, nawala na ang anino mula sa labas. Doon na lamang natanggal ang matinding pangingilabot sa buo kong katawan at ang matinding takot na nadarama ko. Kaya naman, binilisan ko na ang paliligo at lumabas na ng banyo. Hindi ko naman makakausap pa si Tito Robin dahil natutulog na ito. Ganoon na rin sina Mama at Papa. Kaya ang ginawa ko na lamang ay sinarili ko na lamang ang nakita ko. Totally wala namang nangyaring masama sa akin. Ang ginawa ko na lamang, naglatag ako ng higaan sa salas para mabantayan ko ang katawan ni Lolo. Meron kasi ako naririnig na kahit daw bang kayo pinapatos ng mga ganitong uri ng nilalang. Kaya mas mabuting bantayan ito hanggang hindi pa nalilibing. Sa palagay ko ito rin ang binabantayan ng nilalang kaya nagpunta ito sa tuwing kakagat ang dilim. Mabuti na lamang at hindi na nasundan pa ang pangyayari na yon. Kinabukasan ay naikwento ko na lamang kay Tiyo ang tungkol doon. Ano? Sinusundan ka na ng aswang? Reaksyon niya nang marinig ang aking kwento tungkol doon. Natanong ko siya kung may alam ba siyang paraan para hindi na bumalik pa ang nilalang na yon. Ang sabi niya sa akin ay maglagay lamang daw ng pangontra. At kapag inulit pa ng nilalang, meron daw siyang gagamiting paraan para itaboy ito. Ano naman po yun, Tito? Tanong ko lamang. Basta malalaman mo rin yon kapag inulit ng aswang ang panggagambala niya. Hindi ko na lamang siya pinilit kung ano pa yung tinutumbok niya. Pero isang tanghali nagkagulo ang mga nakikilamay sa burol ni Lolo. Kaya naman kami ng pamilya ko at si Tito'y nagtungo sa may salas. Hanggang sa nasindak ako sa aking nakita. Paano ba naman kasi yung mangkok na pinaglalagyan ng palabok ay naging dugo? Ang sabi kasi ng nakiburol, matapos patakan ng kalamansi ay naging ganoon na yon. Kaya't labis kaming nagulat sa narinig. Nagtanong si Tito Robin kung sino ang nagbigay ng palabok na yon. Sumagot naman ang lalaki na hindi raw nila kilala pero kanina raw ay nagpunta ito at nagbigay ng ganoong pagkain. Nakahinga na lamang ng maluwag si Tito Robin matapos marinig na wala pang kahit isang nakakatikim doon. Ang sinabi ni Tito Robin, aswang raw ang nagbigay ng pagkain. Kaya naman nataranta yung iilan at wala pang nalalaman tungkol sa kakayahan ng kalamansi. Pero agad naman silang kumalma. Nakahinga na rin ng maluwag si Tito Robin matapos mabatid na hindi nito nalapitan ang katawan ni Lolo. Mukhang hindi tumatalab ang mga pangontra na nilagay ko, Jobin. Panahon na siguro para hanapin ko ang mga aswang. Uwi ka ni Tito noong kaming dalawa na lamang. Natanong ko siya kung paano niya harapin ang mga yon. Gusto mo ba talagang malaman
Mamayang hapon ay samahan mo kong muli. Pero bago ang lahat ay magpaalam ka muna sa mga magulang mo. Tumango ako at nag-uwi na gusto kong ang malaman ang paraan niya sa pagharap sa mga aswang. Nagpaalam na nga ako sa mga magulang ko dahil malaki naman ang tiwala ng mga magulang ko kay Tio ay hinayaan na lamang nila ako. Total ay nasa tamang edad na rin naman daw ako, hindi na ako bata para babyhin pa. Muli kaming nagtungo ni Tio Robin sa burol. Naglabas siya ng garapon sa kanyang pantalon. Nagulat ako nang makita na naglalaman ito ng mga insekto. Natanong ko siya kung ano ang gagawin niya rito. Pinaginalaan ko na agad siya na isa siyang mambabarang. Napangiti naman siya at nagsabing ganoon ng araw. Pero wag daw akong mag-alala, hindi raw siya manggugulo. Magbibigay lamang siya ng babala sa ganitong uri. Halika, samahan mo ko. Bababa tayo ng burol para makipag-usap sa kanila. Dagdag pa niya. Noong bumaba kami ng burol, langhap ko ang malansang simoy ng hangin. Mabuti na lamang at may dala akong panyo na ipinantatakip ko sa matangos kong ilong. Yung amoy, parang katayan, yung simoy ng hangin. Tapos ay puro kubo pa yung mga kabahayan doon. Maya-maya pa'y kumotok si Tito sa isang pintuan. Mayroong lumabas doon na isang matandang lalaki. Nagtanong ito kung ano ang kailangan namin. Ngunit imbes na sagutin, nagtanong rin si Tito kung ito ang nagbigay ng palabok sa lamayan. Tumitig ng seryoso sa amin ang matandang lalaki. "Oh, ako ka. May problema ba? Nakikiburol lang naman ako "Oh, may problema. May balak kayong hawahan ng mga bisita namin. Akala nyo ba'y hindi ko alam na kayo ang aswang? Kapag inulit nyo pa yon, magkakaproblema tayo." Tugon naman ni Tito Robin sabay pakita ng garapon na naglalaman ng mga insekto. Nanlaki naman ang mga mata ng matanda na pagtanto marahil nito na isang mambabarang si Tito. Makaraan nito'y umalis na kami sa lugar na yon. Nagsilabasan na rin ang mga tao roon at masamang masama ang pagkakatingin nila sa amin. Ang sabi ni Tito sa akin ay huwag nang pansinin pa ang mga ito. Naiparating naman na ang dapat na sabihin. Natanong ko si Tito kung alam ba ng ordinaryong tao na yung lugar na yun ay pugad ng mga aswang. Agad naman siyang umiling at nagsabing siya lamang raw ang nakakaalam nun. Natanong ko naman siya kung paano niya nakuha ang pagiging isang mambabarang. Nagulat naman ako sa aking natuklasan. Si Lolo raw ay ganitong uri ng nilalang, pero binitiwan niya ang pagiging ganito kaya't nagkasakit at kinalaunan ay namatay. Manghihina raw kasi ang isang mambabarang oras na talikuran ng kapangyarihang itim. Maya-maya pa'y natanong ko si Tito kung kailan ililibing si Lolo. Ang sagot niya ay sa makalawa na, kaya hanggat hindi pa siya nililibing, protekta na raw namin ang kanyang katawan. Dahil dito ay napatango na lamang ako. Babantayan ko na lamang si Lolo sa mga natitirang araw sa nasabing probinsya ng aking pamilya. Noong makabalik na nga kami sa aming tahanan, nakita ko na nakikipagkwentuhan si Dominic sa dalagang natitipuhan niya. Talagang may balak siyang ligawan ito. Samantala, noong sumapit na ang dilim at wala na ang mga bisita, nagsimula na akong magbantay ng ataol. Pagsapit ng 10:00 ng gabi kung saan ay tulog na ang lahat, mayroon akong naririnig na yabag na mga paa sa labas ng bahay. Binunot ko ang itak na bagong hasa at ako ay lumabas. May namataan ako sa hindi kalayuan na malaking itim na aso na papalayo na. Maya-maya pa bigla akong nagulat nang mayroong humawak sa aking balikat. Nang tignan ko si Tito Robin pala ito, gising pa rin pala ito. At ang sabi niya, nagising siya sa yabag ng mga paa ng aso na yon. Sa kabila raw ng pagbabanta niya ay pinagpatuloy pa rin daw nila. Mukhang kailangan raw nila talaga ng gulo. Maya-maya pa binuksan niya ang garapon at dumakot ng mga insekto. Habang hawak niya ang mga bubuyog sa palad niya ay pumikit siya at bumulong sa hangin. Hindi nagtagal ay pinakawalan niya ang mga ito. Namangha ako dahil napakaamo sa kanya ng mga insekto na para bang alagang aso o pusa.
Ayon pa sa kanya, wala raw itong takas. Kahit saan ito magpunta, susundan at susundan ito ng mga alaga niyang insekto. Nakangisi siya habang binabanggit niya ang mga katagang iyon. Nang marinig ko yun ay labis ako nanibago sa inastan niya. Noon ko lamang kasi siya nakitang nagkaganon. Hanggang sa niyaya na niya akong pumasok na. Ayon pa sa kanya hintay na lamang raw namin ang resulta kinabukasan. Dahil sa antok na rin ako ay pumasok na ako sa loob. Sa salas pa rin ako natulog pero katabi ko na ang aking itak. Kinabukasan, mayroon sa aking ibinalita si Tito. Sabi niya hindi raw tinantanan ng mga alaga niyang bubuyog ang aswang na iyon. Kaya ang naging resulta, magang-magaraw ang katawan ng salot. Ang alaga niya ring bubuyog ang nagbalita sa kanya noon. Para itong tao na nakakausap niya, ganito rin kasi ang kapangyarihan ng mga mambabarang. Nakakaintindi ng salita ng kahit na anong nilalang na sumasailalim sa kanilang ritual. Ganun po ba, Tiyo? Mabuti, pero may posibilidad po ba kayang balikan ka ng nilalang? Sinagot naman ni Tiyo ang aking katanungan. Ayon sa kanya, hindi raw iyon problema. Handa na raw siya sa gulo at pagbibigyan niya ang mga nilalang sa kagustuhan ng mga ito. Huwag raw akong mag-alala. Nakatitiyak siya na sa oras na balikan siya ay wala na kami sa probinsya. Hindi na raw kami madadamay pa, kaya pinaalalahanan ko siya na mag-iingat. Oot may tiwala ako sa kakayahan ni Tito, pero yung bilang ng mga nilalang ay hindi biro. Malalakas rin ang mga ganoong uri ng nilalang, kaya dapat ay hindi ito minamaliit. Ayon naman sa kanya, huwag raw akong mag-alala. Kayang-kaya niya raw ang sarili kung sakali man na mangyari yon. Noong hapon, habang ako ay nagkakape, nagulat ako nang lapitan ako ni Juby. Nagtatanong ito kung may bagay raw ba na nabanggit sa akin si Dominic. Ang sagot ko naman ay wala, kaya't natanong ko siya kung ano yon. Sinabi niya naman sa akin na si Dominic ang dapat kong tanungin. Habang binabanggit niya yun ay kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi niya na para bang nahihiya sa akin. Samantalang kinagabihan ko na nakausap si Dominic tungkol doon. Ayon sa kanya may gusto raw sa akin si Juby. Sa akin raw siya may gusto at hindi sa kanya, pero tanggap ni Dominic ang pangyayari na yon sapagkat magkapatid naman daw kami. Hindi niya matatanggap kung sa ibang tao magkagusto si Juby. Hindi naman raw niya masisisi ang babae dahil gwapo raw ako. Natawa na lamang ako sa pambobola niya. Dito ko napagtanto na marunong rin naman palang magpakumbaba ang aking kapatid. Kaya naman sinabi ko sa kanya na wala akong interes sa pakikipagrelasyon dahil may mas prioridad pa ako. Iyon ay walang iba kundi ang aking pag-aaral at ang pagtulong sa mga nangangailangan. Nabanggit ko rin sa kanya ang tunay na pagkatao ni Tiyo at ang mga kalaban nitong aswang. Naniwala naman sa aking kwento si Dominic at ang sabi niya, mamaya raw ay kakausapin niya si Tiyo tungkol doon. Napatango na lamang ako sa kanyang inihayag. Kinabukasan, ito na ang panahon ng paglibing kay Lolo. Maraming tao ang nagtungo sa sementeryo pero bago yon ay idinaan muna ang katawan niya sa simbahan. Nagmisa ang pari. Nagtataka nga ako kasi kung bakit walang nangyari sa katawan ni Lolo. Matatandaan kasing naging mambabarang ito noong nabubuhay pa ito. Napag-isip ko na siguro'y nauunawaan ng Diyos kung bakit ito naging ganoon noon. Saka kahit kailan, kahit na ganoon si Lolo'y wala pa naman itong sinasaktan na inosenteng tao. Pagkatapos ng misa idiniretso na nga ito sa sementeryo, sakay ng karo. Doon ay mapayapa itong inilibing. Sinementuhan pa ang nicho nito. Noong papauwi na kami habang sakay ng jeep at kaunting oras na lamang ay magdidilim na, nagulat kami dahil may kumalabog sa bubungan ng sasakyan. 3 sunod iyon kaya huminto agad ang driver para tignan yon. Baka kasi madisgrasya raw kami kung ipagpapatuloy niya ang pagmamaneho. Kaya nagsipaglabasan na rin ang ilang pasahero. Maya-maya pa'y mayroong napatili na isang tao. Ayon sa kanya, meron raw nakasampa na isang napakalaking asong itim sa may bubungan. Mahaba raw ang bias nito,
Malalaki ang ngipin at naglalaway ang bibig. Maski ako ay napaisip, hindi nga ito pangkaraniwang aso lamang. Meron ba namang aso na makakaakyat sa bubungan ng jeep sa pamamagitan lamang ng isang lundag? Hindi ba't wala? Dito'y kumilos si Tito. Nakita ko na naglabas siya ng isang garapon ng insekto at pinakawalan niya yon. Hindi nagtagal ay mayroon ako naririnig na mga pagdaing na tila ba kinakagat ng mga insekto. Dahil dito'y nakahinga na ako ng maluwag sapagkat alam ko na may tataboy na ang nilalang. Pero doon ako nagkamali. Nasaksihan naming lahat na bumaba sa bubungan ng asong itim. Napakalaki nga nito kumpara sa karaniwan at pulang-pula pa ang mga mata. Kaya naman pumasok na ang driver at sinimulan ng muli ang pagmamaneho. Kitang-kita naming lahat na hinahabol kami ng aso para itong may pakpak sa lakas ng paglundag. Malakampon ng ilalim ang pagkilos ng nilalang. Binilisan naman ng driver ang pagpapaandar. Nakita ko muli na naglabas ng karapon si Tito Robin at ang mga insekto ay pinapalipad niya sa hangin. Kitang-kita ko rin sa hindi kalayuan kung paano lukuban ng mga bubuyog ang naturang aso na yon. At dahil abala ito sa pakikipaglaban sa mga insekto, hindi na ito nakahabol pa. Kaya naman nakatakbo na ng normal ang jeep. Marami namang nakatuklas sa tunay na pagkatao ni Tito, subalit hindi sila natakot. Labis pa nga mga ito nagpapasalamat dahil sa pagligtas nito sa kanila. Napangiti na lamang si Tito Robin. Pagkatapos nito, sa wakas ay nakauwi na kami sa bahay at kumain na ng mga handa. Tuwang-tuwa ako sapagkat nakauwi kami ng ligtas, pero akala ko'y magiging payapa na ang oras na yon. Ngunit sa pagsapit ng gabi, ay may mangyayari palang hindi maganda. Paano ba naman ay nagsilusuban na ang mga nilalang? Ang lahat ng ito'y sa direksyon ng aming tahanan. Kaya naman, kumuha na ako ng itak ng sa ganon ay may pamproteksyon ako laban sa mga ganitong uri ng nilalang. Dito ko napagtanto na mukhang napaaga ang pananalaki ng mga yon, pero nakita ko na naglabas ng maraming garapon si Tito at nagpalabas ng maraming bubuyog. Biglang sumigaw si Tito Robin. Ang sabi niya sa mga ito'y hindi siya nito makakaya. Mapapasuko rin niya ang mga aswang sa bandang huli. Binabanggit niya yun habang tumatawa. Dahil dito ay nagulat ako ng sobra sa kanyang inesta. Parang hindi na naman siya yung kilala kong Tito Robin. Maya-maya pa, makikita ang mga aswang na nilulusob na ng mga insekto. Rinig na rinig ko ang kanilang mga pagdaing, ngunit sa kabila nito ay nilalabanan pa rin nila ang mga insekto. Alam kong sa talas ng kuko ng mga ito, mayroon ring nalalagas sa mga bubuyog. Kaya't parang patas lamang din ang labanan. Kaya naman nangangamba ako, paano na lamang kung hindi maitaboy ng mga bubuyog ang mga nilalang na yon? Paano ko maubos sa mga bubuyog? Tiyak na yari na kami nito. Marami pang pinakawalan si Tito at sa kabutihang palad naman ay naitaboy niya nga ang mga yon. Napasuko niya mga ito sa pamamagitan ng bagsik ng kanyang mga alaga. Kaya naman dito na lamang humupa ang tensyon sa pagitan ng mga aswang at ni Tito Robin. Sa kabila ng naranasan ay nakatulog pa rin naman kami ng mahimbing. Pagsapit ng kinabukasan, gumayak na kami para bumalik na ng Maynila. Naisipan ko na dumaan muna sa bahay nila Juby. Kumatok ako sa pintuan at ang kanyang ama naman na nagbukas. Nagtanong ito kung ano ang kailangan ko. Ang sagot ko naman ay gusto ko lamang makausap si Juby kung naroon ba ito sa loob ng bahay. Oo, nandito siya. Sandali at tatawagin ko lamang. Maya-maya pa'y dumating na nga si Juby. Nakaramdam ako ng kaba lalo na noong mapagtatto ko kung gaano siya kaganda. Kamukha pala niya si Song Hye Kyo. Magandang umaga, Juby. Ngayon na nga pala yung balik namin sa Maynila. Gusto ko lang sanang magpaalam sa iyo. Uwika ko sa kanya habang nakangiti. Ganun ba? Ingat kayo Sayang nga lamang at hindi tayo nakapagkwentuhan kahit saglit lang. Nakangiti niyang tugon. Natanong ko siya kung ano ang numero ng landline nila. Dagdag ko pa ito na lamang kami mag-uusap habang nasa Maynila ako. Ibinigay naman niya ang kanyang numero. Kaya naman, labis akong nagpapasalamat sa kanya. Samantala,
Noong nakasakay na kami ng pamilya ko sa tricycle patungo sa pier, may namataan akong isang matandang babae na tila bumubuntot sa amin. Matangkad ito, nakabelo, ngunit makikita pa rin ang mahabang puting buhok nito. Nakaramdam ako ng kaba, hindi ko alam kung aswang ba yun o kung ano pa man. Kaya naman, hindi ko na lamang ito pinansin pa. Mabuti na lamang at hindi ito sumunod pa at mapayapa kaming nakasakay ng barko. Maayos rin kaming nakabalik ng Maynila. Isang araw noong nakabalik na nga kami ng Maynila, mayroon akong nasagap na masamang balita galing kay Juby. Paano ba naman kasi, si Tito Robin daw ay namatay na. Sobra akong nagulat. Natagpuan raw ito sa kwarto niya na mayroong laslas sa leeg. Agad ko namang sinabi to kay Papa at maski siya'y nagulat at naiyak pa sa sinapit ng kanyang kapatid. Ang sabi niya ay kamamatay lamang ng lolo tapos ngayon ay ang kapatid naman niya. Dahil may pasok ako sa eskwelahan, si Papa lamang ang bumalik sa probinsya para asikasuhin ang burol ng kanyang kapatid. Sa loob-loob ko ipagdarasal ko na lamang ang kanyang kaluluwa. Nalulungkot ako sa sinapit ng aking tiyuhin. Parang hindi ka panipaniwala na patay na siya, ngunit iyon ang sabi ni Juby, kaya siguradong totoo ito. Hindi gagawa ng kwento ang gaya niyang seryosong tao. Isa pa'y malakas ang kutob ko na yung aswang ang may gawa nito. Naghihiganti ito sa pagsalakay ng mga insekto. Sa oras na yon, hindi lamang lungkot ang nararamdaman ko, kundi binalot rin ang galit laban sa mga aswang. Kaya naman sumumpa ako sa sarili ko na maghihiganti ako. Hindi pa ngayon, ngunit darating ang araw. Kaya naman paghahandaan ko ang pagkakataon na yon. Naitawid naman ni Papa ang pag-aasikaso sa burol ni Tito hanggang sa may libing na ito. Samantalang kami ni Juby ay naging mas malapit pa sa isa't isa. Madalas kaming magkatawagan sa landline. Nangyayari iyon kapag tapos na ang pagpasok ko sa universidad. Siya na nga rin ang nagsisilbing mata ko sa probinsya kung ano ang balita roon. Kaya palagi akong updated. Isang gabi habang naghihiwa ako ng mga sangkap para sa lulutuing ulam, mayroon akong narinig na kumakatok sa main door. Wala ang pamilya ko nito dahil nanonood pa ng sine sa sinima at mamaya pa ang mga ito makakauwi. Kaya naman labis akong nagtataka kung sino yung kumakatok na yon. Gayon pa man ay naglakad na ako papalapit doon at saka ko ito pinagbuksan. Wala akong namataan na taong ngunit mayroong isang mangkok ng dinuguan ang matatagpuan sa lapag. Hindi ko alam kung sino ang naglagay nito roon, pero may masama akong kutob dito. Gayon pa man ay dinampot ko ito dahil may mahalaga akong gagawin. Naghiwa ako ng kalamansi at ipinatak dito. Napailing na lamang ako sa nakita. Paano ba naman kasi ay bumula ito na para bang kumukulong tubig? Makaraan nito ay biglang nagsilitawan ang mga kung ano-anong insekto o yung mga mahabang uod sa ibabaw. Napabulong ako sa sarili na walang dudang aswang nga ang naglagay nito doon. Pati ba naman rito sa Maynila ay may ganoong uri din. May balak pa akong hawahan. Naghinala pa ako na baka sumunod ang aswang dito sa Maynila. Agad ko nang tinapon sa bakanting lote ang nakakadiring bagay na yon. Nabanggit ko naman ang bagay na yon kay Juby nang tawagan ko ito sa telepono. Ang sabi naman ni Juby, may posibilidad na sumunod ng araw ito kaya't pinapaalalahanan niya akong mag-iingat sa araw-araw. Pinaalahanan niya rin akong banggitin ko raw ito sa aking pamilya dahil dito ay nagpasalamat ako sa kanyang pagmamalasakit. Maya-maya pa'y meron akong ipinagtapat kay Juby. Natanong ko siya kung pwedeng manligaw sa kanya. Natagalan sa pagsagot si Juby, ngunit maya-maya lamang ay sumagot na rin siya na pwede raw. Dahil dito niligawan ko na nga siya subalit sa pamamagitan lamang ng telepono. Ayon kay Juby, kontento naman raw siya kahit na ganoon lamang ang settings ng aming banding. Basta kapag may oras, wag raw kalilimutang magtawagan. Samantala, tuwing gabi, magbuhat ng may maglagay ng ulam, nararamdaman ko na may kakaiba ng nangyayari sa paligid. Nakakarinig na ako ng mga kaluskos sa mga bubungan at nakakalanghap ng masangsang na amoy kapag binubuksan ng bintana. Batid kong asubang iyon.
Mabuti na lamang at may itak kami. Kinukuha ko yun tuwing gabi para may pamproteksyon ako oras na may mangyaring hindi maganda. Hanggang sa isang gabi, hindi ako makatulog kaya naisipan ko munang maglakad-lakad sa kalsada. Gusto ko kasing malanghap ang sariwang simoy ng hangin at gusto ko ring pagmasdan ang itsura ng paligid tuwing gabi. May dala naman akong balisong para sa aking self-defense. Nag-enjoy naman ako sa paglalakad. Kahit walang katao-tao sa labas maliban sa akin, ay napakaganda naman ang mga streetlights tuwing gabi. Pero ang kasiyahan niyon ay panandalian lamang. Paano ba naman, may natanaw akong isang tao na nakaupo sa gilid ng kalsada. Yung ayos ng pag-upo nito ay parang jumejebs. Nang tingnan ko ito ng mabuti, dito ko napagtanto na isa pala itong matandang babae. Maya-maya pa'y bigla itong tumayo. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko pero napakatangkad pala nito. Sa akin tansya, baka'y nasa 6'5" ito. Sino ba namang hindi matatakot sa ganoong kataas na babae? Tapos ay matandang babae pa. Masyadong bihira ang ganoong kalaking tao. Nakita ko rin na sobrang haba ng buhok nito na halos umabot na sa kanyang tuhod. Maya-maya pa'y bigla itong humarap sa akin. Hindi nagtagal. Unti-unti na itong lumalapit. Titig na titig ito sa akin at naaaninag ko na malaki ang mga mata nito. Parang flashlight sa laki. Dahil sa sobrang takot ko hindi man lamang ako makagalaw. Ang mga pa ko'y hindi ko maihakbang. Kaya ang ginawa ko, dinukot ko na lamang sa bulsa ko ang balisong nang sa ganoon ay mayroon akong may panglalaban. Mabuti na lamang at nakuha ko ito sa bulsa. Nang makalapit na ito sa akin ay nagsalita ang matandang babae. Ayon sa kanya, huwag na huwag ko raw susubukan na maghiganti. Tiyak na madadamay sa galit niya ang pamilya ko oras na subukan ko ang ganoong bagay. Huwag ko raw hahayaang matulad ako sa tiyuhin ko. Matapos niyang sabihin yun ay agad na itong umalis sa aking harapan. Dito na lamang ako nakahinga ng maluwag sapagkat walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako napahamak o nasaktan. Agad na akong umuwi ng bahay makaraan nito. Pero hindi ako nakatulog dahil sa labis na nerbiyos. Kaya ang ginawa ko na lamang para ma-relax ang aking isipan ay nagtimpla ako ng kape. Hindi ko naman po pwedeng tawagan si Juby sapagkat maghahating gabi na ng mga sandaling iyon. Tiyak na himbing na ito sa pagkakatulog. Kaya't naisipan kong sarilinin na lamang ang takot. Pero nang sumagi sa alaala ko kung paanong namatay si Tito, ay nabubuhay muli ang matindi kong galit sa ganoong uri ng nilalang. Matapos nito'y nakatulog na ako, kaya naman na-repress na muli ang aking utak kinabukasan. Medyo nawala na ang takot ko kaya nakapasok na naman ako ng payapa sa universidad. Kinagabihan ngayon nabanggit ko kay Juby ang pangyayaring yon. Ang pahayag niya sa akin ay sinasabi na nga ba niya dahil mangyayari umano raw yon. Sinabi niya sa akin na banggitin sa aking pamilya ang pangyayaring iyon para makapaganda na kami. Iyon na nga ang bagay na ginawa ko sapagkat labis ako nag-aalala para sa kanila. Ayaw na ayaw kung mayroong maganap na hindi maganda. Kaya't nabanggit ko ito kay Papa. Ano? May aswang na nakasunod dito sa Maynila. Kung ganun ay kinakailangan ko nang gamitin ang paraan ko. Natanong ko siya kung anong klaseng paraan ba yon. Ang sabi naman niya walang iba kundi ang pagpapagising ng mga mababagsik na insekto. Habang binabanggit niya yun ay sobrang seryoso ng kanyang pagmumuka. Dito ko rin nalaman na mayroon din palang nalalaman sa pambabarang si tatay. Hindi na ako nagulat dahil kapatid niya si Tito Robin at marahil ay tinuro ito sa kanila ng kanilang ama. Sabi sa akin ni Papa, oras na may ginalawang aswang, gagawin niya ang mga bagay na yon. Mas mabangis na mga insekto ang kanyang gagamitin. Natanong ko siya kung anong insekto yon. Napangisi naman si Papa at nagsabing basta, malalaman ko rin daw ito balang araw. Noong mag-isa na lamang ako'y napatanong ako sa aking sarili kung anong kayang gamiting insekto ni Papa. Ibig sabihin, mas mabangis pa pala sa mga bubuyog ang gagamitin niya. Dagdag ko pa, dapat kong abangan yung paggamit niya ng insekto. Isang gabi habang nagdidilig ako ng halaman, sapagkat nakalimutan kong gawin ito ng hapon,
mayroon akong nakita sa gilid ng mga mata ko na para bang hayop na dumaan. Pero dahil sa mabilis ito, para itong kidlat na bigla na lamang nawala. Kaya naman binitiwan ko muna saglit ang hose at minagmasdan ko ang paligid. Nagulat ako. Merong muling dumaan sa aking harapan. Dito ko napagtanto na hindi pala ito hayop. Isa itong nilalang na korteng tao. Nakadapat para bang may malaking bukol sa likod. Dahil sa takot, sinara ko na ang gripo at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nakasalubong ko si Papa sa may salas at meron din itong bagay na tinanong sa akin. Anak, bakit namumutla ka't parang balisa? Anong nangyayari sa'yo? Dahil naman dito'y naikuwento ko sa kanya ang aking nasaksihan sa labasan. Kung ganun, kailangan ko ng pakawalan ng mga alaga kong insekto. Pahayag pa ni Papa at naglabas siya ng isang garapon. Nagulat ako nang makita dahil hindi ito mga bubuyog, kundi mga putakti. Teka, alam ko po yung itsura ng mga putakti. Maliliit lang po yun. Pero iyan po, sobrang laki. 6 na piraso lang yata ang nagkasya sa loob ng isang garapon. Anong uri po yan pa? Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Napangisi siya habang nagsasabing, isa itong hornet wasp. Isang uri ng putakti na may pinakamalakas na lason at pinakamasakit kumagat. Kaya sapat na ito para sa mga aswang. Tignan lang natin kung makakaya nila ito. Maya-maya pa, binuksan niya na ang garapon at pinakawalan na ito. Natakot pa nga ako na baka makagat nito, pero ang sabi ni Papa, sa mga kalaban lamang ito gagawa ng hindi maganda. Dahil dito'y nawala naman ang takot ko. Nang mapakawalan na nga ang mga insekto, ay kagad na itong lumabas ng bahay. Nakarinig na lamang ako sa labasan na tila halimaw na tumatanghoy. Sa palagay ko'y nilulusob na ng mga malalaking putakti. Ang nilalang kaya't ngayon ay dumaraing ito. Tawa naman ng tawa ang aking ama na talagang tuwang-tuwa sa nagaganap. Makaraan nito'y bumalik na ang mga insekto. Binilang pa niyang mga ito't napangiti nang mapagtantong walang nalagas maski isa. Ibig sabihin, ganito pala talaga kalakas ang mga hornet wasp. Samahan pa ng kanyang kapangyarihan, pinapasok na uli ni Papa ang mga putakti sa garapon at binigyan niya ang mga ito ng 3 patay na butiki. Kitang-kita ko kung paano unti-unting nauubos ang katawan ng mga yon. Sobrang takaw pala ng mga putakting ito. Siya nga pala, yung takip ng garapon may butas upang makahinga ng maayos sa mga alagang insekto. Kinabukasan, ginulat na lamang kami ng balita. Paano ba naman kasi, may isang matandang babae na natagpo ang nagpapalutang-lutang sa isang creek. May mga kagat raw ito ng bubuyog sa buong katawan. Sa tindi pa nga ng kagat, halos hindi na makilala ang matandang babae sa tindi ng pagkamanas. Hinala ng marami, baka nakatagpo ng pulot pukyutan ng matandang babae. Agad kong pinuntahan ng pinangyarihang lugar. Nagulat naman ako sa aking nakita. Ito yung matandang babae na pinaghihinalaan kong aswang na nakita ko noong nakaraang gabi. Kahit halos hindi na makilala ang anyo nito, ay naging palatandaan ko ang sukat niya, pati ang suot nito. Pati na rin yung haba ng puting buhok niya. Dito ko napagtanto na ang kinamatay nito yung mga putakti ni Papa. Tama nga ang kanyang sinabi na mabagsik ang laso nito. May laban talaga ito sa aswang. Makadiyos ako pero sa pagkakataong yon, parang gusto ko nang matuto ng barang. Kumbagay parang pang self-defense lamang. Gagamitin ko ito sa kabutihan. Kaya nga lang, napagtanto ko na kahit na ganoon man ang gawin ay mananatili pa rin itong kasalanan sa mga mata ng Diyos. Dapat talaga'y mas piliin ang liwanag kaysa dilim. Umiwas sa tukso at gumawa ng tama na ikalulugod ng Panginoon. Kaya mas pipiliin ko na lamang na maging isang normal na tao. Samantala't lumipas ang ilang buwan at pagsapit ng bakasyon, bumalik uli kami ng pamilya ko sa probinsya. Naparoon kami upang mag-swimming at 1 linggo lamang na mananatili sa probinsya. Yung bahay ni Lolo ay nilinis namin para pansamantalang tirahan. Nagtungo na rin doon si Juby nang mabalitaan ito na umuwi na kami ng probinsya.
Nakita ko sa mukha niya ang kasiyahan na hindi may tatago. Bilang magkaibigan naman kami, niyakap ko siya ng mahigpit. Nagulat naman ako nang gumanti siya ng yakap. Siyempre natuwa rin ako. Paano ba naman kasi, halata kong na-miss niya rin ako. Nagkumustahan kami ni Juby. Nalaman ko na aakyat silang magpamilya ng bundok. Magkakamping naman sila. Kaya naman mas pinili kong makasama siya. Nagpaalam ako sa pamilya ko na sasama ko kay Juby. Bigla namang nag-react si Dominic matapos itong marinig. Teka kuya, aakyat ka ba talaga ng bundok o iba ang aakyatin mo? Walang iba kundi yung pag-akyat ng ligaw kay Juby no? Natawa na lamang ako sa sinabi nito. Sira, aakyat naman talaga ako ng bundok. At teka, bakit parang ngayon mo lang nalaman ah? Hindi ba't noon mo pa alam na matagal ko na siyang nililigawan? Sinabi ko na yan sa iyo noon. O siya, sige anak, magdala ka na lang ng itak para may proteksyon kayo. Paalala naman ni Papa, kaya naman napatango na lamang ako. Siyempre pinag-ingat ko na rin sila. Ayaw ko kasing may mangyaring masama isa man sa kanila. Ganyan ko kamahal ang aking pamilya. Samantala, nagtungo na nga ako sa bahay nila Juby. Medyo nakaramdam nga ako ng hiya nang malaman mula sa dalaga na birthday pala ni Mang Rupo. Naku, Mang Rupo, hindi ko po alam na ngayon pala yung birthday nyo. Hindi tuloy ako nakabili ng regalo man lang para sa inyo. Gamot ulong sambit ko na lamang sa kanya. Napangiti ito habang nagsasabing, napakabait mo naman, pero huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Sapat na yung makasama ka namin na mag-mountain climbing at mag-picnic. Sumangayon naman ang asawa nito na si Aling Lilia. Magpipiknik kami sa araw na yon kapag naakit na namin ang bundok. Kaya ako, mas maraming buwat-buwat na kaserola. Namangha rin ako sa lakas ng baga at ng tuhod ng mag-asawa. Kahit pareho ng may edad ay hindi mo kakakitaan ng pagkahingal o pagkahapo. Mga 1 oras at kalahati rin ang itinagal at sa wakas ay narating na namin ang aming destinasyon. Ako na ang naglatag ng banig upang magsilbing patungan ng mga pagkain. Samantalang si Juby ang nag-aayos ng pagkain. Maganda ang napili naming lugar dahil malapit kami sa Batis. Nakakawala ng problema ang napakagandang tanawing makikita. Nalililiman rin kami ng mga madahong puno kaya hindi rektang tumatama sa amin ang sikat ng araw. Mahangin rin sa lugar na yon. Maya-maya pa'y nagbukas ng usapan si Aling Lilia. Sinabi niya sa akin na sobra niyang ikinakalungkot ang pagkawala ng tiyo Robin ko. Kung alam niya lamang raw na lulusubin ng asubang si Tito, tinulungan niya sana ito. Napaisip tuloy ako sa inihayag ni Aling Lilia. Paano niya kaya matutulungan si Tito Robin gayong may edad na nga ito at babaeng tao pa? Samantala, tinitigan ko naman ang makahulugan si Mang Rupo. Nababasa marahil nito na nagtataka ako sa inihayag ng kanyang asawa. Nang matapos na kaming kumain, niyaya ako ni Juby na lumapit sa Batis. Dahil gusto ko ring pagmasdan ng malapitan ito, ay nagtungo na nga kami roon. Napakalino ng tubig at kitang-kita pa ang ilalim nito at ang mga nagsisilanguyan ng mga isda. Niyaya ako ni Juby na mamingwit dahil may dala siya nito. Ako naman ay nangalkal sa lupa upang manguha ng mga bulate. Pamain ito sa mga isda hanggang sa nagsimula na kaming mamingwit at magkwentuhan. Ayon kay Juby, sa Batis na yun ay maraming mahuhuli gaya na lamang ng tilapia, dalag, hito at karpa. Mabuti na nga lamang at may dala kaming timba na magiging lagayan ng mga nahuli namin. Habang nanguhuli kami, kinompronta ko si Juby. Juby, mawalang galang sa tanong ko pero kailan mo ba ako sasagutin? Pangako't iingatan ko ang puso mo't kahit kailan hindi kita sasaktan. Bumitaw siya sa pagkakatingin sa tubig ng Batis. Napatitig siya sa mukha ko. Hindi ko nga ramdam na mahalaga ako sa iyo eh. Pakiramdam ko kasi kaibigan lamang ang tingin mo sa akin. Kaibigan? Hindi lang kaibigan ang tingin ko sa iyo. Higit pa rin ang nararamdaman ko para sa iyo. Kahit buhay ko itataya ko, mapatunayan ko lamang kung gaano ka kahalaga sa akin. Napatitig na makahulugan sa akin si Juby.
Maya-maya pa ibinalik niya na ang tingin niya sa tubig sa batis. Hindi nagtagal, gumalaw ang kanyang pamingwit at nang itaas niya ito'y natuwa siya nang makitang mayroon na siyang nahuli. Napakalaki nito at napakataba pa. Ako naman ay hindi umiimik. Nararamdaman ko kasi na wala akong balak na sagutin ni Juby. Inaakala kasi dito na hindi ako seryoso sa kanya. Ang hindi niya alam ay kaya kong gawin ang mga nabanggit ko sa kanya. Kaya kong ibigay ang buhay ko mapatunayan lamang ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi nagtagal, ako naman ang nakahuli ng karpa at tilapia. At makaraan lamang ang ilang oras ay napuno na namin ang malaking timba. Kaya pagsapit ng pagtatakip silim ay iniihaw na namin ang mga huli namin. Nagpasya kasi si Mang Rupo na doon na lamang kami magpalipas ng gabi. May dala naman kasi kaming tent at isa pa'y para sa mag-asawa'y malaki na ito. Samantalang yung dalawa'y para sa amin ni Juby. Mas maliit naman ito. Grabe, naparami ang pagkain ko nung hapunan sapagkat napakasarap ng isda lalong-lalo na kapag sariwa. Sa pagsapit ng alas 7 ng gabi, pumasok na kami sa aming kanya-kanyang tent. Habang nasa loob ako'y tinext ko ang pamilya ko na hindi na muna ako makakauwi. May cellphone na noong mga panahong ito ngunit di keypad lamang yung mga uso nito. Wala nang gaganda pa sa gabing iyon dahil napakaraming bituin sa langit. Sumasabay pa ang huni ng mga kuliglig at ang pag-agos ng tubig sa batis. Hanggang sa dalawin na nga ako ng antok. Ngunit sa pagsapit ng alas 10 ng gabi, bigla na lamang ako naalimpungatan sa pagsigaw ni Juby. Agad akong lumabas sa sarili kong tent. At nang makalabas na lumapit ako sa tent niya at binuksan ng zipper nito. Namilog ang mga mata ko na makitang wala siya ron. Lumabas na rin si Mang Rupo at Aling Lilia. Baka sa kanilang anyuwang labis na pag-aalala sa kanilang anak. Natanong pa nila sa akin kung nasaan si Juby. Ang sagot ko'y wala ito sa kanyang tent. Mas lalong nataranta ang mag-asawa ng mabatid iyon. Sinabi ko naman sa kanila na huwag silang mag-alala. Hahanapin ko ang kanilang anak. Ako na ang maghahanap kay Juby. Saglit akong bumalik sa tent ko at kinuha roon ang itak at flashlight. Pinag-iingat naman ako ng mag-asawa habang ako'y pumapasok sa may kakahuyan. Parang doon ko kasi narinig ang kanyang boses kanina. Inilawan ko ng flashlight ang nilalakaran ko hanggang sa may nakita ko sa putikan na isang uka. Sa palagay ko'y parang likod iyon na bumakat sa lupa. Bigla kong kinabahan. Malakas ang kutob kong dinukot ang minamahal kong si Juby. Sinundan ko ang uka ng lupa. Hindi nagtagal na putol ang bakas nito nang makarating ako sa medyo may kataasang damuhan. Sa loob-loob ko, baka may kung anong umila sa paa ni Juby at kinaladkad siya nito. Wala na talagang bakas noong pumunta sa damuhan, kaya saglit akong bumalik sa mag-asawa upang ipaalam iyon. Ano po kayang kumuha kay Juby? Hindi naman po kaya engkanto ang may gawa nito. Ang hirap niya pong hanapin eh. Nawala na po ang bakas niya noong pumunta ako sa may damuhan. Kuwento ko sa mag-asawa. Tama lamang na hindi ka na tumuloy ron, iho. Baka kasi yung damuhan na yon ay may nakatago palang kumunoy. O hindi naman kaya'y ahas. Ayaw ko naman na pati ikaw ay mapahamak pa. Sambit ni Mang Rupo. Napansin ko na tila na wala na ang pag-asa sa anyo ng mag-asawa tungkol sa lagay ng kanilang anak. Ako naman ay halos maparaning na kung paano mahanap si Juby. Teka, bakit parang hindi po kayo nag-aalala? Kailangan nang mahanap ni Juby sa lalong madaling oras. Paano na lamang kung kunin ng engkanto ang kaluluwa niya? Napakahalaga po sa akin ni Juby. Higit pa sa kaibigan ng turing ko sa kanya. Agad na umiling si Aling Lilia. Nagsabi ito sa akin na mali ang inaakala ko. Sobra rin daw silang nag-aalala pero may paraan na sila para mahanap ang kanilang anak. Nilinaw sa akin ng ginang na hindi engkanto ang dumukot kay Juby, kundi isang aswang. Papaano niyo pong nalaman na isang aswang ang dumukot sa kanya? At ano po yung tinutukoy yung paraan upang mahanap siya? Sa halip na si Aling Lilia ang dapat na sumagot, ay si Mang Rupo ang tumugon sa akin. Dahil kaibigan namin ang mga engkanto, kaya napakalabo na sila ang may gawa nito. Ang talagang malinaw na salarin ay mga aswang. Maaaring ginamit nilang pahay ng anak namin
para sa paghihiganti nila sa iyo, lalong-lalo na sa iyong ama. Mukhang ikaw ang target nila, iho. Alam nilang mahal mo ang anak namin, kaya ginamit si Juby para makapunta ka sa lugar nila. Siguro ay kamag-anak nila ang napas lang ng tatay mo. Medyo nagulat ako nang malaman na mayroon palang kaibigan na mga engkanto ang pamilya ni Juby. Kaya pala may nararamdaman akong kakaiba noong unang beses ko pa lamang silang makita. Pero mas nanaig ang galit ko sa mga aswang. Mga hayop sila. Nandadami pa sila ng mga inosenteng tao. Kasalanan rin naman ng matandang babae kung bakit siya namatay. Dahil nang gagambala siya sa amin at nagawa pang sumunod sa Maynila. Pero Mang Rupo, akala ko ba sa ibaba ng burol sila nakatira? Bakit parang sa ibang lugar na? Tanong ko pa sa matandang lalaki. Sinabi naman sa akin ni Mang Rupo na lumipat na raw ang mga ito mula nang mabalitaan na namatay na ang matandang babae. Mukhang ito raw siguro ang kanilang pinuno. Dagdag pa ni Mang Rupo, umaasa raw silang mag-asawa sa akin na mahanap ang kanilang nawawalang anak. May ibibigay raw silang bagay sa akin para mahanap si Juby. May kinuha si Aling Lilia sa kanyang bulsa hanggang sa may nakita akong bato na hugis at tsulok. Kulay puti na medyo kumikinang. Natanong ko sila kung anong bagay ba yon at si Aling Lilia ang sumagot sa aking katanungan. Ayon sa kanya, isa raw itong uri ng bato na bigay ng engkanto. Ngunit dahil may sama ng loob sa kanilang mga engkanto, kaya raw hindi nila ito mapapagana maliban sa akin. Kaya ibinigay sa akin ni Aling Lilia ang bato at sabay-sabing ito raw ang magiging gabay ko para mahanap si Juby. Ang gagawin ko raw ay ibulong ko sa bato ang kahilingan ko. Dapat ay taos puso ko raw itong sabihin sa bato at pag-uwi tapat ko raw sa akin dibdib. Sa oras na gawin ko yon, ituturo na raw nito ang lugar kung nasaan si Juby. Napatango naman ako bilang pagsang-ayon sa payo ni Aling Lilia. Pero natanong ko na maliban sa pagiging kamukha ko si Piolo Pascual, ordinaryong lalaki lang naman ako. Paano ko mapapasunod ang bato na ito? At natanong ko rin kung bakit may sama ng loob ang mga engkanto sa kanila. Ang sabi naman ni Mang Rupoy, wag na raw akong magtanong pa. Kumilos na raw ako sapagkat nasasayang na ang oras. Napagtanto ko na tama nga sinasabi niya, kaya naman kumilos na ako. Sinunod ko ang mga sinabi ni Aling Lilia. Sinabi ko sa bato na ituro kung nasaan si Juby hanggang sa itapat ko ito sa akin dibdib. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko sapagkat humangin ng malakas kaya naman napuwing ako. Mukhang may nakapasok na alikabok sa aking mga mata. Kinuskus ko patuloy ang mga mata ko para lamang matanggal ang alikabok. Hindi nagtagal, nabigla ako nang maramdaman ko na may humawak sa aking balikat. Kaya kahit medyo napupuwing ay pinilit kong idilat ang aking mga mata. Napadaras ako nang makita na mayroong nilalang na nakatayo sa aking tabi. Isa itong matangkad na lalaki na matipuno at maikli ang buhok. Mukha rin itong ordinaryong tao. Pero kapansin-pansin na may kakaiba rito dahil matulis ang tainga. Nanlaki ang mga mata ko sa takot dahil wala akong kaide-ideya kung anong klase bang nilalang ito. Hanggang sa kinausap ako ng mayubagang lalaki. Ayon sa kanya, isa raw siyang engkanto. Naramdaman raw niya na totoo ang pagmamahal ko kay Juby kaya nagpakita ito sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko sa aking harapan. Ibang-iba pa lang itsura ng engkanto sa personal kaysa sa mga napapanood sa telebisyon. Hindi nagtagal ay inanyayahan na ako nito na hanapin na si Juby. Dahil sa natatakot pa rin ako sa nilalang ay hindi ako nakapagsalita. Tumango na lamang ako rito at pagkuway nagsimula na itong maglakad. Sinundan ko na lamang ito. Malayo ang distansya namin sa isa't isa. Dito ko napagtanto na mabilis palang kumilos sa mga ganitong uri. Halos malalaki na kasi ang mga ginagawa kong paghakbang samantalang siya'y napakalayo pa rin. Mabuti na lamang at iniilawan ko siya ng flashlight para masundan ko lamang. Dumaan kami sa damuhan. Mabuti na lamang at walang kumunoy o kahit na anong ahas doon. Sa loob-loob ko'y siguri
Pumipili ng ligtas na daanan ng lalaking ito dahil sa alam nito na sinusundan ko siya. Hanggang sa hindi nagtagal, huminto ito sa isang mababang lupa kaya naman tuluyan na ako nakalapit sa kanya. Natanong ko sa kanya kung ito na ang lugar. Umuo naman ang mayuwagang lalaki. Maya-maya pinabigla ako nang unti-unti nang lumalabo sa paningin ko ang figura ng lalaki hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ako naman ay sinubukan ko nang bumaba para mapunta na ang lugar. Natanong ko ang mga kubong naroon gaya sa may burol. Ito na marahil ang bagong pugad ng mga aswang. Biglang nagliwanag ng bahagya ang batong hawak ko. Kapag tama ang tinataak ko ay nagliliwanag ito at kapag hindi naman ay nawawala. Hanggang sa makarating ako sa isang kubo, mas tumindi pa ang liwanag ng bato nang makarating na ako ron. May siwang ang pintuan kaya naman sumilip ako. Nanlaki ang mga mata ko nang mamataan roon si Juby. Nakabusal ang bibig nito, nakatali ang mga kamay at paa habang nakadapa na para bang isang hayop na handa ng katayin. Ayaw kong makitang nasa ganoong kalagayan ng babaeng aking minamahal kaya tinadyakan ko na ang pintuan. Hanggang sa bumulaga sa harapan ko ang dalawang naglalaki ang asong itim na naglalaway pa ang mga bunganga. Noong matake ito sa akin ay biglang nagliwanag ang bato. Pag-uwi nakaramdam ako ng parang dumadaloy na enerhiya sa buo kong katawan. At noong sasakmalin na ako ng isang aso, iwinasiwas ko ang itak at pinatamaan ko ito sa likod. Narinig kong uminda ito. Nagmistula itong asong bahay na hinampas ng kanyang amo. Natigilan ang aso na yon, ngunit yung isa naman ang lumusob sa akin. Mabilis itong kumilos. Nagawa ko nitong may tulak hanggang sa mabitawan ko ang bato. Napasubsob ako sa dingding na yari sa kawayan. Napansin ko na nawala ang enerhiya mula nang mabitawan ko ang bato. Dito ko natuklasan na sa bato pala nang gagaling ang kakaiba kong lakas. Kaya naman pilit kong inaabot ang bato ngunit malabo nang mangyari sapagkat pinapaligiran na ako ng mga nilalang. Sobrang malalaki ang mga ngipin ng mga ito kumpara sa ordinaryong mga aso. Bukod pa roon ay namumula rin ang kanilang mga mata. Parang impyerno ang kulay ng mga mata nito. Nararamdaman ko na wala na akong pag-asa sapagkat nanggagaling lamang pala ang lahat ng lakas ko sa bato. Mukhang nalalapit na ang aking kamatayan. Sinubukan kong tagain ang isa sa mga aso, ngunit kasing kunat ito ng goma at tumatalbog lamang ang itak. Nakahinga lamang ako ng maluwag ng kumilos ang binti ni Juby kahit nakagapos ito. Nagawa nitong patalsagin ang bato patungo sa akin, kaya't muli ko itong nakuha. Nanumbalik na rin sa wakas ang aking lakas. Nang lumapit at lumusob muli ang mga asubong ay tinadyakan ko ang mga ito. Nang tumilapon ang mga ito sa sulok, nilapitan ko ang mga ito at pinagtataga. Nakikita ko na nasusugatan na ito at talagang tinatablan na ng itak. Matapos nilang uminda sa sakit ay nagsipulasan na ang mga yon. Kaya naman kinalagan ko na ng tali si Juby. At dahil labatid na ng ibang aswang ang lakas ko, wala nang nagtangkang lumaban pa sa akin. Natatakot sila kaya nakauwi kami ng ligtas ni Juby. Nagpasalamat naman sa akin ang mga magulang niya. At dito ko rin natuklasan mula kay Juby na kaya sumasama ang loob ng mga engkanto sa pamilya nila dahil yung lalaki pala na nagturo sa akin ng lugar ay ang prinsipe pala ng mga engkanto. Matagal na palang inaalok si Juby na mapangasawa nito, ngunit ayaw niya. Doon nagsimula ang sama ng loob ng mga engkanto sa kanilang pamilya. Ayon sa prinsipe, mapapatawad lamang niya ang pamilya ni Juby kung may lalaking iibig sa dalaga na gaya ng pagmamahal niya rito. Kumbaga, ipagkakatiwala kasi ng prinsipe ang lalaki na yon kay Juby. Gusto rin nito na mapunta ito sa tamang tao. At ito'y sa katauhan ko. Noong makilala ko ng lalaki, dito na napatawad ang pamilya ni Juby. Kaya nagpakita na ito at nagawang tumulong. Samantala, hindi nagtagal ay tuluyan na akong sinagot ni Juby. Naging kami na rin sa wakas. Sa ngayon ay mag-asawa na kami at mayroon ng 3 anak. Pareho na rin nakapagtapos sa pag-aaral. At sa hindi malamang dahilan, hindi na kami ginagambala ng mga aswang. Sa palagay ko'y may malaking kinalaman ng mga kaibigan nila Juby. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.
Lubos na nagpapasalamat, Joe Ben.